Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat. Ang rehabilitasyon ng proyektong ito ay naglalayong maibalik ang supply ng patubig sa mga sakahang naapektuhan ng matinding pagbaha. Sa pamamagitan ng proyekto, naibalik ang irrigation services sa mga sakahan sa Barangay Antong, Barangay Sampong at Barangay Manili na direktang makikinabang ang 355 magsasaka. Inaasahan ding makatutulong ito sa pagpapalakas ng produksyon ng agrikultura, pagpapabuti ng kabuhayan ng mga farmer beneficiaries, at pagsuporta sa food security ng bansa. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Atin pong natutunghayan ang briefing ng ating Pangulo kasama si NIA Administrator, Engineer Eddie G. Gillian tungkol sa pangkalahatang impormasyon ng Antong Dam and Irrigation Project. At ngayon, pangungunahan po ng ating Pangulo ang unveiling ng project marker ng Antong Dam and Irrigation System Project.
At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. Ang Antong Dam and Irrigation System Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na magbibigay ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 1,563 ektarya ng sakahan sa Lutayan, Sultan Kudarat. Layunin nitong pataasin ang ani, suportahan ang pamamahala ng pagbaha at direktang makinabang ang 355 magsasaka sa Upper, Center, Lower at Baluno Irrigator Association Incorporated. Sa pagkakataong ito, hinihiling po namin sa ating Pangulo na magtungo sa loob ng Antong Dam upang isagawa ang simbolikong pag-ikot sa intake gate valve bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng Antong Dam. Kaagad itong susundan ng inspeksyon sa mga sluice dam gates. At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Mabuhay po ating mga magsasaka. Mabuhay ang Sultan Kudarat. Sa kasalukuyan, ating pong natutunghayan ang ating Pangulo na personal na iniinspeksyon ang sluice gates ng Antong Dam na siya namang ginagamit upang kontrolin at isaayos ang pagdaloy ng tubig mula sa dam.
Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Agriculture remains the backbone of our nation, sustaining communities and ensuring food security for every Filipino family. In the municipality of Lutayan, Sultan Kudarat, thousands of lives depend on reliable irrigation system that nourishes the land and supports the dreams of hardworking farmers. In 2021, unprecedented heavy rainfall in the upstream areas of the Buayan River caused severe damage to the downstream portion of the Antong Dam. Despite immediate intervention efforts from the local government unit, the National Irrigation Administration, and the Irrigators Association, recurring floods led to the collapse of the dam's superstructure and foundation. For nearly a year, farming activities were disrupted, affecting irrigation services and threatening the livelihoods of hundreds of farming families. Recognizing the urgent need to restore irrigation services, the National Irrigation Administration initiated the construction and restoration of Antong Dam. Guided with a shared commitment to agricultural development and resilience, the project was carefully planned and implemented to ensure a sustainable and dependable irrigation system for the farming communities. The restored Antong Dam now provides reliable irrigation water supply to 1,563.9 hectares of rice lands in the barangays of Antong, Sampong, and Manili. It directly benefits 355 farmer members of the Upper Center Lower Balunio Irrigators Association and their families, helping increase agricultural productivity, improve income opportunities, and strengthen food security in the region. Dako gid ang amon pasalamat sa aton mahal nga presidente si Bongbong Marcos nga ginhatagan kita sing dako nga proyekto diri sa Antong para sa pangubian sang tanan nga mangunguma. Subong man, salamat man sa aton LGU diri sa Lutayan kasi diin nagbulig man sa pagpanikasog labi naman diri sa aton mga barangay opisyal na wala man nagpabaya sang mga problema nga diri sa aton barangay. So salamat gid sa tanan-tanan man nga mga tawo nga nagkooperar kung sa diin may ara kami nga mga bayanihan nagkooperar gid ang mga tawo para nga dali kami makatanom sang amon mga produkto. Amo lang ni siguro akon nga mahambal. Today, we celebrate a significant milestone in the continuing effort to uplift the lives of Filipino farmers. As irrigation water once again flows across the field of Lutayan, so too does the promise of a brighter future. Together, we continue to build a stronger communities, empower our farmers, and secure the nation's food supply. The restored Antong Dam, bringing water, sustaining livelihood, and cultivating hope for generations to come. Now, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Administrator Eddie Gillian. At magsiupo po tayo. At Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangundadato, Lutayan Municipal Mayor Dato Yasin Mangundadato, at marami pong kasama na membro ng kabinete. Nandito po si ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Siya po ang katotohanan po, nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo,
para sa rehabilitation nitong atong dam ay si Anton ang nagsabi sa akin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo. At kung titignan po ninyo, ang buong project cost nito ay umabot ng 1 bilyon. Bago po kami nakaupo, ay ang rinirelease lang dito mga 100 bilyon, 100 milyon, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, bilisan na ninyo. At hindi maaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 na taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira. 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng kaunti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto dahil ang benepisyaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa South Coast na para kami ay bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yun ang binibigay namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa Walang Gutom program. At babatiin ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre ang mga benepisyaryo, yung mga association, mga irrigators association na nandito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka. At lahat ng ating minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan, na imbag na adlaw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 nga na matindi ang pagsubok ng nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi na natigil ang pag-ulan at talagang sinira na yung dating Antong Dam ay na-erode na. Kaya tinatanong ko kay Admin Gillian, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Kanya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan ng dam, kaya't nailipat dito ngayon nandito na ginawa. Pero ang laking bagay, alam naman po natin na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay wala tayong maaasahan sa ating ani at umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga bomba na kumukuha sa well, kumukuha sa ilog. Kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na magkakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ng mga ani ninyo at ang pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil sa mga pagkukulang ng irigasyon. Ngayon naman, ay sinasabihan po tayo nung ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya't ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tagtuyot. At balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po ng sabi ni Eddie Gillian, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na.
Kaya't napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat upang formal na buksan ang ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimulaan na natin. Kaya yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung waste gate para dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, mayroon pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa na kanal. Mga ganun, para sa karagdagan 700 hectares na papatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig, mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang mga pananim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala pong pinag-uusapan na tulay. Nagulat nga ako, pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang, nangiyayan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas. Bukod pa riyan, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig at infrastruktura para tumagal ang lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahalaan ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang serbisyo, nagtutulungan ang national agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talagang nakita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ahensya. Ito po ay ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gaano ganda ang pulisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming pulisiya mula nung pag-upo ko bilang Pangulo ay ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Halimbawa, dati, pagka may irrigation system na ganito, basta niyan lang nang bahala. Kako hindi naman kaya, marami silang, ang maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM kasama yung Department of Budget and Management kasi inayos natin yung budget para dito. Ilinapit sa akin ni Admin Eddie at sabi niya kailangan na mapabilis natin. Pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito.
Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Ang inyong pagtsatsaga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito na mabuti. Alagaan po ninyo na mabuti. Tatagal ito na hanggang sa mga anak ninyo, mapapakinabangan pa nila ito basta't alagaan natin na mabuti at tiyakin natin na yung mga maintenance at saka maganda ang pagkagamit para dito sa at saka magandang mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig, ng patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa pangarap na ito, nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Diyos Tiagnina, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa Pagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat yung mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na Presidente, kami po nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam. Nagpapasalamat ang buong magsasaka dahil sa maibsan na yung pagkagutom namin. So una-una sa lahat ma'am, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo kung saan binigyan kami ng ganitong proyekto. Kasi ang tagal-tagal na naming pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukunan nila, yung palayan. Kasi kung wala itong dam, wala kaming kukunan ng aming hanap buhay. Malaking tulong ito sa mga magsasaka namin kasi mayroon na silang pagkain, mayroon silang nakuna na para patuloy sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa mahal naming Pangulo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong proyekto sa amin, itong dam na ito, kasi malaking tulong ito sa aming magsasaka. Kung wala itong project na ito, wala kang ibigay, wala kaming, siguro masasabi naming mahirap pa hanggang ngayon. Pero ito inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa mga farmers namin para sa kanilang mga araw-araw na kailangan. Alam nyo, itong Antong na river irrigation system natin, since 1990s, no? Talagang nakikinabang dito ang marami nating magsasaka. Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan, no? Parang nawala na sila ng hope nga na maibalik pa natin itong dam. So malaking tulong ito ngayon na maibalik na natin yung patubig natin sa Antong dahil hindi lang sa maibalik yung kita nila nung dati, kundi maidagdagan pa natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mahal na Pangulo, sa totoo lang hindi namin talagang in-expect, no, na ganito ang mangyayari sa Antong Dam natin. Pero buong pusong binigay mo talaga ang suporta mo sa area na ito, sa Sultan Kudarat. At ngayon, andito na-realize natin in just 21 months, no? Just 21 months, natapos natin yung project natin at mapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay nyo sa area ng Lutayan, Sultan Kudarat.